Right? Isa pa po nating ibigay sa Diyos ang the best na palakpak o papuri sa ating Panginoon. Praise God. So, magandang umaga po sa ating lahat. Amen? Hindi natin iba yung katabi ninyo ng isang pinagpalang umaga. Pakikrit nyo at ngitian natin. So, nabanggit ko kanina na bukas ay Setyembre na, no? Pasok na ang bear at dudulaw na si, dudulaw na at kakaway-kaway na. Hindi pa yung todo. Ano pa lang? Ulo pa lang. Kasi, ang maganda sa Pilipinas ay ang celebration ng Christmas ay sisimula ng September, no? Talagang lumalamig at malamig ang simoy ng hangin, sabi nga ng awit. Amen? Praise God. Pero hindi natin hayaan na matapos po ang buwan ng August at kumbagay hindi natin hayaan na ito pong katuruan ito ay talagang mag-manifest sa buhay po natin. Yung Christ humility. Sabi natin, Christ humility is the answer. So totoo po yung pong pagpapakumbabang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, yun po yung naging sagot sa lahat. Amen? Yung kanyang sacrifice na ginawa in the cross of Calvary ay nagdulot ng labis na biyaya at pagpapala sa buhay natin. Sabi ko nga, kung hindi si Jesus nag-sacrifice, nakalay ng buhay niya, baliwala ho ang lahat ng ating pagpapagal at paghihirap. And thank God kasi after our journey dito sa mundong ito, meron tayong tatanggapin pa na buhay or buhay doon sa kalangitan. Amen. So kaya nagpapasalamat tayo ng labis sa ating Diyos ng buhay. Palapakan po natin ang Panginoon. Sabi po doon sa John chapter 13, verses 14 to 15. Sabi dito, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Praise God. Sabi natin, I have set you an example that you should do as I have done for you. So ang Diyos daw ay nagbigay ng halimbawa sa atin, si Jesus, na dapat ganito natin gawin, sa ating pong mga buhay. So let's bow our heads and let us pray. Lord, salamat ngayong umagang ito. Muli, salamat po Diyos sa buhay at kalakasan na aming pong taglay. Sa oras nito, Lord, malaya kami makapagbibigay ng aming papuri at pagsamba sa iyo. And at the same time, makapag-aaral ng iyong salita. Lord, ibubukas po namin ang aming isip at puso sa iyo at sa mga salita mo. At alam po namin ang salita mo ay magdadagdag ng kaalaman at angkas ng aming pananampalataya. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod. Just welcome your Holy Spirit, your presence, Lord, in this place. At patuloy kaming naniniwala na saan nandoon ang presensya mo, nandun po ang kapayapaan, nandun ang kalakasan, nandun ang kagalakan. Maging ang kagalingan, Panginoon. Kaya maraming salamat po. We just welcome you, Lord, and we honor you this morning. And receive all our praises and thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sige ho, isang pa, the best love offering to our God. So, Christ humility, yung ginawa kong pagpapakumbaba ng ating Panginoon. Pag pinag-usapan po natin yung humility o yung Christ humility, it is a central theme in Christian theology. Ito po talaga yung masasabi nating sentro, yung tema pag pinag-usapan po ang buhay bilang mga mananampalataya sa ating buhay. So sabi yan, emphasizing his voluntary act of lowering himself from his divine status
Di ba yung ginawa ng Panginoon bagamat siya'y Diyos, sabi po ng Bible, di ba, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos at voluntarily act of lowering himself. Talagang siya ho ay nagpakababa, sabi doon, from his divine status as a God to become human. No? Naging tao po siya and ultimately die on the cross. Talagang sukdulan ang alam nating pangyayari. No? Siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya this act of self-emptying na makikita natin in Philippians chapter 2, di ba? Sabi po diyan, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God. Sabi doon, your attitude, no? Yung ating dapat daw na katangian, pag-uugali, no? Ay kagaya ng ating Panginoon Kristo. Ano po yun? Who being in very nature God, did not consider equality with God. Ibig sabihin, si Jesus po, pwede pwede siyang, wag nang gawin yun Yung, kaya niyang iligtas Alam natin, we believe that God is powerful, omnipotent, kaya naman niyang isave tayong lahat Pero bakit kinailangan pa, no? Jesus ay magkatawang tao at sa kanyang pagiging tao, talagang hindi lang ordinaryo, kundi sabi doon, but made himself nothing, taking the very nature of a servant. Made himself nothing. So ginawa niya yung sarili niya as in wala. And taking the very nature of a servant. Tinake niya yung pagiging isang alipin. Diba? Ang alipin, pag sinabing servant, in the Old Testament, even in the New Testament, ang servant po in the Old Testament, even in the New Testament, binabayaran, binibili. Amen. At dahil ikay pag-aari ng iyong amo, sino man, no? Wala kang choice, kundi talagang gawin lahat kung anong sinasabi. Hindi pa pwedeng servant ka, mamimili ka, o meron ka pang kondisyon. Hindi kagaya ng panahon natin ngayon, di ba? Pag may mga may mamamasukan na kasambahay, may kondisyon, meron bang wifi? Meron bang LED ang TV? Ha? Meron bang automatic na washing machine? Ito lang ang gagawin ko, hindi ako maglalaba, mag-aalaga lang ako ng bata, magluluto lang. Hindi gano'n. Talagang as in lahat gagawin mo. Amen? So si Jesus Christ, makikita natin, sabi niya, he nothing, sabi lang, but he made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. At sabi pa sa verse 8, being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Kaya yung tinatawag na humility, saka yung obedience, ano po yan magkakabit o magkapatid. No? Hindi ba pwedeng, I'm a servant, alipin ako, and yet you are not obeying your master. No? Hindi ba pwedeng ganon? Di ba? Kung ikaw ay namamasukan bilang kasambahay, you are a servant. And at the same time, as a servant, you have to obey. Amen. So si Jesus Christ, naging alipin, and then, hindi lang basta sumunod, talagang He became obedient unto death. Even death on the cross. Kaya nga, di ba, nung si Jesus Christ sa Garden of Gethsemane alam niya, mahirap yung haharapin niya Kaya naging prayer niya, Lord, let this cup of suffering pass. But not my will, but your will be done. Hindi ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo. Kasi bakit? Kung aralin natin, ang kalooban ni God, ni Jesus, kung sa sarili lang niya, di ba? Sino ba naman ang gusto na mamatay, mag-suffer? Di ba? Tayo. Ayaw natin ng sufferings. Ayaw natin maghirap. Tama? Ayaw natin nasasaktan. So, kung si Jesus Christ lang, sabi niya, let not my will, no? Hindi ang kalooban ko. Kasi ang kalooban ko, hindi ba pwede, wag na lang. Pero let not my will be done, but your will. So, anong kalooban ng Diyos?
Ano kalooban ng Diyos sa kanya? Mag-suffer, mamatay dun sa krus ng Kalbaryo, and thank God because Jesus Christ became obedient. Naging masunurin po siya. Hindi niya alintana yung hirap, ano man yung haharapin niya, naging masunurin siya. And because of that, dahil po doon, tayo po'y nagkaroon ng ng katiyakan ng kaligtasan dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Kristo. Amen? Palakpakan po natin si Jesus. Kaya sabi niya, now that I, your Lord and teacher, sabi niya, have washed your feet, you also should wash one another's feet. So dumating sa point, no, na itong mga disciple ay isa-isa niyang hinugasan yung mga paan nila. Amen. At ito po'y pagpapakita, no? Ito po'y larawan ng isang pagpapakumbaba sa harapan ng mga disciples. And I have set you an example that you should do as I have done for you. Meron pong mga ilang mahalagang points, no? Sabi dyan, humble service. Sabi natin, humble service. So Jesus, despite being the Lord and teacher, performs the lowly task of washing his disciples' feet, demonstrating humility and servanthood. Sabi natin, demonstrating humility and servanthood. Alam niyo po ba in the Old Testament, again, di ba, kalakaran na ho nila eh. Kapag isa sa mga task ng isang servant, kapag merong darating na bisita sa tahanan nila, ang assignment unang dapat gawin ng isang servant? Huhugasan ang paa ng mga papasok sa bahay. And could you imagine nung araw, wala namang sapatos, iba siguro nakayapa o nakasandals. Could you imagine yung dumi ng paa? Talagang as in, gagawin mo talaga yan. Wala kang choice. You have to do the task as a servant. Huhugasan mo yung paa ng Di ba? At hindi pa pwedeng servant ka, and yet, parang choosy ka, no? Parang, hindi ko kayang gawin yan. Hindi ko ma-attain na hugasan ng paa nito, ng dumi-dumi paa nito. Maaari, baka nakaapak pa lang ito. Sa bahay natin, di ba? Naalala ko yung si Ernie, pag papasok kami ng bahay, ang isang number one kanyang requirements, hubad ang sapatos. No? May mga, bawal ang sapatos sa loob. Hubad. Kasi bakit? Ayaw niyang kasi di ba, ito paan natin, ito sapatos natin, kung saan ito nakarating. Yung tinatawag ng bacteria o microbe niyan, papasok din sa loob na. Lalo kung may bata kayo, di ba? Yung bata, gagapang-gapang dun sa tire, sa sahig. Talagang merong So yun, makikita natin, itong ginawa ng Panginoon Kristo, pagpapakita ng humility and servanthood. Ano pa po? Mutual service. The act of washing feet becomes a symbol of mutual service and love among believers. Nung hinugasan niya yung paa ng mga disciples, ito po'y pagpapakita ng paglilingkod. No? And love among believers, pagmamahal sa kanyang mga mananampalataya. So, it's a gesture, showing love to his disciples. And another thing, sabi diyan, Jesus instructs his followers, example to follow, sabi diyan, to imitate his actions, emphasizing that true discipleship involves selfless service to others. So, in-instruct po o pinagbilinan, sinabihan ni Jesus Christ sa mga tagasunod niya to imitate these actions. Gayahin ninyo. O binigyan niya in the end that true discipleship involves selfless service to others. Sabi natin, true discipleship involves selfless service to others. So, pag sinabing disciple, tayo, we are disciples of Jesus. Amen? Tayo yung tagasunod ni Kristo. So pag sinabing disciple, followers of Christ. We are, tayo po ay mga learner, mga natututo, kaaral,
patungkol sa Panginoon Kristo. Sa po yung mga disipulo niya. At being a disciple, isa po sa mga katangian dapat ng isang disipulo ng Lord ay yung tinatawag na selfless service. Amen mo ba? Yung talagang paglilingkod. Sabi ko nga, tayo as Christians o Christian leaders, tayo mga pastors, alam niyo ba ang ka-level natin? Mga lingkod bayan, mga naglilingkod sa bayan. Pag sinabi, di ba, ang lingkod bayan, yan po yung mga, kapitan, mga mayor, tama? Lingkod bayan po, tama? Naglilingkod sila para sa bayan. Amen. So tayo din, tayo po yung mga lingkod bayan din, kasi although we are serving God, and we are God's extension, di ba? Tayo po yung extension ng Diyos. Kaya naman bumaba ng Diyos para tulungan, naliligtas sa mga tao, pero hindi niya gagawin yon. Bakit? Inatasan tayo binigyan ng assignment para abutin ng mga tao at mapaglingkuran sila. I-share ang mabuting balita sa kanila. Amen. So bilang disciple ni Jesus, dapat alam natin, isa kalakip ng pagiging disipulo ng Panginoon, yung paglilingkod, yung selfless service. Hindi mo uunahin lagi yung sarili mo. Uunahin mo lagi yung kapakanan ng ibang tao. Naalala ko si Pastor Bobot noon, minsan nagturo siya, sabi niya, tayo bilang mga pastor, hindi tayo nagpapatay ng cellphone paggabi. Tama? Totoo po yun eh. Hindi kami nagpapatay ng cellphone kasi anytime, pwedeng may tumawag, may nangailangan. Ready tayo. Amen. Hindi kagaya nung iba na mga naglingkod bayan, o pagdating ng alas 12, wala nang tatawag sa akin. Eh di ba mga kapitan, diba? Anytime, pwedeng tawagan sila eh. Kaya lang, minsan, ay wala na si kapitan, tulog na. Pero tayo bilang mga lingkod bayan, always available. Alala ko nung minsan may tumawag sa akin, dating gabi, yung for the glory of God, yung kapatid niya ay dadalhin sa QI. No? From nakaasin ako sa naik nun. Eh, kailangan dalhin sa QI dahil may problema sa So, kailangan i-confine sa QI pa. Alam niyo yung QI, di ba? Bandang Quezon City, sa may Araneta Avenue, Santa Mesa. Dala namin doon. Tapos meron pa tumawag din kung Gumaka. Yung tatay naman niya, kailangan dalhin ng Maynila sa PGH. Puntahan namin sa Gumaka. Talagang hatid dun sa... May service kami ng dati sa church eh. Ako yung nagdadrive. So, sundo sa Gumaka, dalhin ng... Ganun talaga yung buhay bilang isang lingkod bayan. Amen po ba? Yung selfless service mo. Although minsan na-misinterpret. Naalala ko nung nasa naik ako noon, meron din tayo kapatiran na nagdadialysis siya eh. Nagdadialysis. Eh kailangan dalhin ng hospital. Right? Di ba pag nagdadialysis, merong schedule yan eh. So, susunduin sa naik, dadalhin sa Imos. Ganun yung niya. And nung panahon na yun, ang sasakyan ko lang nun, meron kaming biniling FX dati eh, nung mag-retire si Ernest Award. Bumili kami ng FX. No? Yung FX na pwede pang i-biyahe. Kaya lang, nag-expired na yung niya, yung practice niya. Eh, hindi na rin maganda yung Yun ang ginagamit ko. Sasakyan. From Naik, kami ng Imos. Eh, dumating yung point, nasira yung sasakyan. Nanghiram na ako ng jeep, ng owner, para lang masundo siya. Alam mo, nung dumating ako doon, kasi hindi pa masyadong, yung nanay lang niya, ang Christian eh, yung nanay lang niya. Si Nanay Sede, yung medyo may edad na rin. Tapos yung anak niya, yung nga si Kuya Boy, dialysis, ang problema sa kanya, yung narinom. Maganda na nga yung sabi ng doktor. Kasi pagkapapasok sa hospital sa loob kasama ako. Sabi ng doktor, ganda na po ng result ng ninyo. Ganda na ng resulta ng inyong So tigilan niyo na yung pag-inom, tigilan niyo na yung paninakain. Kaso pagdating ng bahay, hindi nakatingin yung nanay niya. Nakatago pala yun. Sabi ko parang, wala itong ginagawa natin.
Sabi ko, Kuya Boy, tigilan mo na yung pag-iinom. Kasi imbis na gumaling ka, nagalit pa sa akin. Sabi niya, pastor, kaya ka lang naman dahil meron kang nakukuha kay namin. Sabi ko, di ba ganon? Di ba nag-volunteer ka na, tapos nasabihan ka pa ng ganon? Di ba parang, kaya mo sabi ko, Lord, ganito pala mag-serve, ganito pala maglingkod. Pero anyway, sabi ko sa kanya, Kuya Boy, alam ng Lord na wala akong ganyang tipo. Gusto ko lang talagang tulungan si nanay. Kasi dalawa lang sila sa bahay. Si nanay, 80 years old na, siya pa nag-aasikaso. So nakakaawa. Sabihan ka pa ng ganon. Sabi ko, Lord, ito pala yung pagiging servant. Ito yung pagiging alipin. Yung you're willing to sacrifice and talagang hindi mo isipin yung para sa'yo. Isipin mo yung kapakanan ng ibang tao. Kaya yung Christ humility, sabi diyan, exemplified in the New Testament, is fundamentally linked to servanthood. Pag sinabi yung humility, linked talaga yun to become a servant. So his life was demonstration of putting others' needs before his own. Di ba ganun ang ginawa ng Panginoon? Hindi niya inisip yung kapakanan niya. Inisip niya yung kapakanan ng ibang tao. So ano may mamatay dun sa krus ng Kalbaryo? Pero pwede nga na, Lord. Pwede sabihin sa Diyos, Ama, Lord, hindi ko kaya tanggapin ito. Hindi ko kaya harapin yung sakit na mararanasan ko. Pero hindi, tiniis po yun ang ating Panginoon. Amen? Culminating in His sacrificial death on the cross. And this act of service born from humility. Yung act of service niya, nagmula yun, ipinanganak yun from a heart of humility. Yung pagpapakumbaba niya is a model for believers to emulate in their own lives. So dapat po, mga magulang kapatid, yun yung isa sa mga, yung pagiging humble, yan po yung dapat na nakikita sa buhay po natin. Amen? Na kahit anong accomplishment, kahit anong narating natin, kahit anong nagawa na natin, marami na tayo na-attain ng mga knowledge, o ano man yung mga narating natin sa buhay, still, nandun pa rin dapat yung pagpapakumbaba. Kasi sabi nga ng 1 Peter chapter 5, verse 6, di ba? Humble yourselves. Amen? Because God opposes the proud, but give grace to the humble. God opposes the proud. Tandaan nyo, sabi yan, humble yourselves therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due time. Di ba sino nagtatrabaho sa kumpanya? Mga nag-work. Yan. Di ba minsan sa kumpanya hindi maiwasan yung yung crab mentality Para lang ma-promote ito, sisiraan yung isa. Tama? Di ganon. Pero alam nyo, hindi natin kailangan gawin yun The more na nagpapakumbaba ka, ang pangako ng Lord, time will come, He will lift you up in due time. Amen. Gawin mo lang kung ano yung nararapat sa kumpanya, gawin mo kung ano yung dapat at pinagagawa sa iyo, you're doing your part, ang Diyos hindi mo makakalimot. O hindi lumilimot ang Panginoon. Amen. Ipopromote ka ng Panginoon. Hindi mo kailangan gawin kung ano yung mga maling bagay. And then next, sabi ng verse, sabi niya, di ba? God opposes the proud. God opposes the proud, but give grace to the humble. Amen. So, ino-oppose ng Lord ang mga mayayabang, pero nagbibigay ng grasya sa mga mapagpakumbaba. Amen. Kaya makita natin, sabi dyan in verse 5 sa naunang talata, God opposes the proud, but give grace to the humble. So young men, in the same way, be submissive to those who are older. All of you, plot yourselves. Sabi natin, plot yourselves with humility toward one another. Because God opposes the proud, but gives grace to the humble. Kaya si Jesus Christ, di ba, tinaas, binigyan ng pangalan, higit sa kanilang pangalan, at ang pangalan, di ba, ang pangalan sa langit, sa lupa, ay luluhod sa pangalan
Yeso Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga yung humility ni Jesus Christ, di ba? Kumbaga, napakita ito sa kanyang tinatawag na kamatayan. So, humility in death. So, Jesus' ultimate act of humility was His voluntary death on the cross. Pinakita po ng Panginoong Kristo ang kanyang pagpapakumbaba hanggang sa doon sa kamatayan. Di ba, nililibak siya nung si Jesus Christ ay hinuli, di ba? Inagupit, inorture, mga tao nagsasabi ng kung ano ang masakit. Pwede niya nga gawing, di ba, nung nandun sa Garden of Gethsemane, sabi niya, hindi niyo ba alam na kaya kong humingi ng tulong? Para praise, kaya kong tumawag sa Diyos at pagpadala ng legion of angels. Pero hindi niya ginawa yun. Nanatili siyang tikom. Amen? Nanatili siyang mapagpakumbaba. Kasi alam niya yung assignment niya. And a sacrifice, sabi doon, voluntarily death on the cross, a sacrifice made for the redemption of humanity. Isang sakripisyo na ginawa ni Kristo para sa katubusan ng sangkatauhan. Kaya sabi sa Philippians 2:5 and 8, being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. He humbled Himself. Siya po'y talagang pakambaba at naging masunurin hanggang kamatayan. Kaya nung dinadanan siya, yung buhat-buhat niya yung cross, di ba? Doon sa patungo ng Golgotha, doon pa rin yung humility niya. Napakahirap po ang ginawa ng Panginoon. Pangalawa po, humility is a choice. Sabi natin, humility is a choice. So Jesus, though divine, chose to humble Himself by taking on human form and ultimately sacrificing Himself for humanity. So ang pagpapakumbaba po is a choice. It is a choice. Piliin mo. No? Kumbaga, wag ka, sa lahat ng pagkakataon ng buhay mo, always be humble. Amen? Always be humble. Alam niyo, minsan, sa tao, di ba? Pag may kakilala ka o kausap ka, minsan may mga taong, alam mo, may dating eh. Di ba? So pagka mayroong tao na kakwentuhan mo, no? Medyo may dating eh, kumapit ka na, no? Kasi may hangin. Amen. Praise. Kakapit ka na kapag ka, di ba, may mga gano'n, Masisense mo naman, medyo may dating itong tao. Pero tayo ho, as Christians, lagi natin piliin na maging humble. Like Jesus Christ. He chose to humble Himself by taking on human form and ultimately sacrificing Himself for humanity. Amen. Amen. So, in 1 Peter 5:6, again, sabi diyan, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So, this choice involves recognizing one's dependence of God and others and acting accordingly. So, mahalaga po na piliin natin ang maging mapagpakumbaba. At pag pinili natin ito, ang ibig sabihin nun, kinikilala natin na tayo sa sarili natin, talaga naman, sabi nga ng Bible, di ba, apart from God, lagi natin pinabanggit yan, apart from God, we can do nothing. So pagka pinili mo kasi yung pagkakaroon ng humility, sinasabi mo, hindi man directly, pero sa puso mo, lagi mong ina-acknowledge, Lord, kung wala ka sa aking buhay, wala pa akong magagawa. Amen? Kahit ano pa nagdating natin, kahit ano pa na-accomplish natin, yung act of humility, always, it reminds us, or nandun dapat yung pagkilala natin, Lord, ikaw lang talaga ito. Amen? Narating ko ito because of you. Na-achieve ko tong goal ko na ito because of your grace and mercy.
Naalala ko si Paul, di ba, doon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. This 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Di ba, ang sabi ni Paul, my grace is sufficient for you. Amen? Ang grasya ko, sobra-sobra sa iyo. My grace is sufficient. Sapat-sapat sa iyo ang grasya ko. Sabi ni Sabi niya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness so that Christ's power may rest on me. Ano yung context po dyan? Doon sa mga ng talata, sabi ni Paul, di ba, sa verse 8, anong pinagpe-pray ni Paul? Sa verse 8, anong prayer niya? 3 times he prayed. In verse 8, sabi niya, Lord, take this thorn of the flesh in me. Take, sabi niya sa verse 8. Tingnan natin, paki-flash po yung verse 8. Sabi niya, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Ano po yung gusto niyang alisin? Sa verse 7, yung thorn of the flesh. Yung tinik. No? Una, sabi niya, to keep me from becoming conceited. To keep me, para mapanatili ako hindi nagmamalaki, hindi nagmamayabang. Because of this surpassing great revelations. Kasi si Paul, naranasan niya yung tindi ng mga kapahayagan ng Lord sa kanya. So yung paggamit ng Lord sa kanya, mightily. So si Paul, may tendency, pwedeng magmataas, pwedeng magmalaki. Amen? Pero anong ginawa ng Lord? Sabi niya, there was given me a thorn in my flesh. Ano yung sabi ng mga Bible scholar, yung thorn in the flesh na yon, pwedeng physical infirmities yun. Si Paul daw kasi, di ba, ang description nila, hatchback. O may depression sa mata. Sabihin, bagamat ganun po siya, pero God used him mightily. So hindi na less. Kaya prayer niya, Lord, and a messenger of Satan to torment me. So 3 times I pleaded. Anong prayer? Ano sabi niya? Sa verse 8, 3 times I pleaded with the Lord. Nakikiusap siya sa Panginoon, Lord, take it away from me. Alisin mo sa akin itong thorn of the flesh na ito. Pero bakit hindi inalis ng Lord? Kasi nga parang yun ang hold ng Lord sa kanya para hindi ka magmayabang, hindi ka magmalaki. Amen? Hindi ka maging hambog. Hindi ka maging mayabang. At sabi ng Lord sa verse 9, kaya nag-come up doon sabi niya, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in your weakness. Kaya kung may kahinaan ka lang, okay. Kaya sabi niya, pinagmamalaki ko yun para mas lalong mag-umapaw yung grace ng Lord sa akin. Tandaan natin, narating natin ang estado na ito sa buhay, ano man ang mararating pa natin, it is only by the grace of God. Amen? Dapat lagi tayong nagpapakumbaba at inikilala natin, Lord, kung wala ka naman talaga. It is only by your grace kaya ako nagkaroon ng ganitong estado ng aking buhay. Kailangan lagi tayong nandun sa estado ng pagpapakumbaba sa Panginoon. And again, sabi ng Bible, the Lord opposes the proud, but give grace, more grace to the humble. Amen? Mas bibigyan ng Diyos, mas maraming habag ang taong kumikilala lagi ng kanyang kawalan sa harapan ng Diyos. Sabi ni Rick Warren, humility is denying your strength. Humility is not denying your strength. Humility is being honest about your weaknesses. Yun daw po yung humility. Nagiging tapat ka lang sa harapan ng Diyos ng iyong mga kahinaan. Sabi ni Ezra Taft Benson, pride is concerned with who is right, but humility is concerned with what is right. Minsan kasi, di ba, ang pride, pag nandyan, yung pagmamataas, ang laging concern niya, ako, ang tama. Pero ang humility po, concern what is right. Kung ano lang yung talagang nararapat. Sa mag-asawa, ganun din, di ba? Pagka merong pride, yung pareho kayong, di ba? Nagmamataas, nagmamalaki, ay mas maganda ho. Kung may maliliit na bagay, may mga di pagkakaintindihan,
na lang, magpakumbaba na lang, tanggapin na lang. Amen po ba? Unawain. Sa church, ganun din. Kung merong mga petty quarrels, simpleng ano lang, di ba? Mas talaga yung, sige, sorry, nagkamali ako, di ba? Yun yung pagpapakita ng pagpapakumbaba eh. So humility is not thinking less of yourself, it's thinking of yourself best. Yung totoo, inaamin mo. Sabi nga ni Jesus Christ, sabi na sa Philippians, di ba? Huwag mong isipin lagi na mas magaling ka kaysa sa iba. Isipin mo, mas magaling ang ibang tao kaysa sa'yo. Kasi pagka lagi may isip, ay magaling ako. Hindi. Hindi ka magaling. Ganun yun. Amen? Mas isipin mo, mas mahusay, mas magaling. Kasi humility yun. Pero meron naman false humility. Minsan, alam mo, marunong ka. Alam mo, pwede ka namang, di ba? Pwede kang gamitin. Pwede kakayanan ka naman. Pero, hindi. Iba naman yun. False humility yun. Then, alam mo naman, may talent ka. Nag-aaral ka naman. Pero ayaw ipagamit yung sarili mo. Iba naman po yun. Amen? So, palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, pride and humility are often presented as contrasting virtues and vices. Yung pride and humility, magkaano po yan eh. Amen? Contrasting virtues and vices. Pride in its negative sense is an excessive belief in one's own abilities or importance, leading to arrogance and a disregard for others. Pag kasi puno ng pride, hindi mo na nakikita yung ibang tao, pero pag full of humility ka, quality of being humble, modest, and respectful, marespeto ka, magalang ka. Acknowledging one's own limitations and recognizing the worth of others. Inikilala mo yung kakayanan din ng ibang tao. Amen? Binibigyan mo ng chance yung iba. Hindi lang puro, ikaw, ako. Hindi, you give chance to others. So sabi ni C.S. Lewis, pride is a spiritual cancer. It eats up every possibility of love, contentment, or even common sense. Ang pride daw po, spiritual cancer eh. Di ba yung cancer? Minsan nakakahawa yun eh. Amen? Delikado po yun eh. It eats up every possibility of love, contentment, and every common sense. So lastly po, humility in light of service. Saan po pinakita ng Lord? Yung kanyang pagpakumbaba? Yung makita ng kanyang paglilingkod. So his entire earthly ministry was characterized by service. Diba? Yung kanyang earthly ministry, nung dumating si Jesus Christ, full of humility. Ano pong ginawa niya? He healed the sick, pinagaling niya mga may sakit, pinakain ng mga nagugutom, nagturo, no, with compassion. He even washed the feet of his disciples. A task usually reserved for the lowest servants. Yun po yung task ng isang servant, yung paghuhugas ng paa. At ginawa po yun ng Panginoon. Kaya nga si Peter tignan niyo yung kabuuan nung text natin kanina. Tignan niyo, di ba sabi doon? After that, he poured water into basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter. No, di ba? Sabi doon, he poured water into basin at sinimulan niya hugasan yung mga paa ng mga disipulo. And then pagdating kay Pedro, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Huhugasan mo ba ang paa ko? Sabi ni Pedro. And Jesus replied, you do not realize now that I'm doing. Hindi mo maintindihan ngayon kung anong ginagawa ko. But later, you will understand. Sabi ni Peter, no? Sabi sa verse 8, no, said Peter, you shall never wash my feet. So sabi ni Pedro, Lord, hindi ko papayagang hugasan mo ang paa ko. Kasi si Peter, kung tayo lalagay sa kanya, parang hindi niya ma-attempt na si Jesus Christ, ikaw ang gagawing hugasan ng paa nila. Kung parang ang taas ng ng respeto niya, hindi mo papayag na gawin mo yung trabaho ng isang servant. Pero ano sabi ni Jesus Christ?
Sabi niya, Simon Peter, sabi niya, unless I wash you, you have no part with me. Maliban na hugasan ko ang paa mo, wala kang bahagi sa akin. So yung pala'y part, kumaga, yung pagkakaroon ng ganong gesture, yung paghugas ng paa, pagpapakita ng may ugnayan sila ng ating Panginoon. Connection. Amen? Ano sagot ni Peter? Sabi niya, Simon Peter, not just my feet, Lord, but my hands and my head as well. Umabuso pa. Sabi niya, Lord, hindi lang po pa ako. Sige po, pati na ho yung, kamay ko, saka ulo ko. Jesus answered, those who have had a bath need only to wash their feet. Eh kung ikaw naligo ka na ata eh. O yun lang kailangan, kung naligo ka na, hindi mo na kailangan pang maligo ulit. Paa lang ang hugasan ko, sabi ni Jesus. And you are clean, though not every one of you. For he knew what's going to betray him. But as he said, not everyone was clean. When he was finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also washed another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. So as Christ followers, alam po natin, no? Our greatest source of joy should always be what Jesus has done for us. Tayo po bilang mga tagasunod ni Kristo, nawa ang maging talagang pinakasukdulang source o pinagmumulan ng kagalakan natin kung ano yung ginawa ni Jesus sa buhay natin. Amen? What He has done for us. Yun po yan. Enjoy natin. Lord, thank you for your sacrifice. Thank you, Lord, for showing that act of humility, pagpapakumbaba. And this perspective helps deflate our egos and keep us walking in humility. Yung ginawa ni Jesus Christ na paghuhugas ng paa ng mga disciples, that is a ultimate showing of humility. Amen? At yung perspective, yung pananaw na yun, helps deflate. Alisin niya yung ego, no? Yung kayabangan, and keep us walking in humility. Tandaan natin, there are blessings of humility and servanthood, di ba? God exalts the humble, God rewards servanthood, humility and servanthood brings joy. Nire-reward niya. Kaya, totoo piliin natin ang maging mapagpakumbaba. Kasi, alam natin, ang sino mang nagmamataas, ibabagsak, ang sino mang nagpapakumbaba, ay tinataas ng tinatanghal ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin si Jesus. So James 4:10, sabi niya, humble yourself before the Lord and He will exalt you. 1 Peter 5:6, humble yourself therefore under the mighty hand of God, so that the proper time He may exalt you. Matthew 23 verse 12, those who exalt themselves will be humbled, and those humble themselves will be exalted. Si Jesus Christ po naparito hindi para paglingkuran. Amen? Naparito po siya para maglingkod. So tayo po as disciples of Jesus, time will come, magiging workers and leaders po tayo, karamihan sa atin. At least maunawaan natin, ganito pala ang pagiging servant, pagiging lingkod ng Diyos. Bigyan ko lang ng yung foot washing, yung symbolic niya and significance. Una, humility. Sabi natin, humility. So Jesus' act of washing the disciples' feet is the task of the lowest servant, emphasizes humility and willingness to serve others. Yun po yung pagpapakita, no? Ng totohanang paglilingkod. And then servanthood. It underscores the importance of serving others even in seemingly menial tasks and putting others' needs before one's own. So yun po, napakahalaga po
yung pagkakaroon natin ng servanthood attitude o Christ-like character. And foot washing po, isa ho yan sa maaring way, no, for us to show that humility. And then, of course, cleansing. Yung foot washing is symbolic and significance. It symbolizes the spiritual cleansing that comes through Christ, as well as the ongoing need for believers to be cleansed from the effects of sin in their lives. Nung ginawa pala ni Jesus Christ yun, symbolic po yan ng paglilinis sa mga mananampalataya during that time, especially specifically sa mga disciples. Kasi spiritual cleansing po yun. Hindi literally, although literally hugasan yung paa, pero that is symbolic po. Amen? And then unity and fellowship. So washing each other's feet can foster unity and fellowship within the Christian community, emphasizing mutual love and support. Pagpapakita ho ng pagmamahal at support sa bawat isa po sa atin. Amen? Palapakan po natin ang Lord. So, in conclusion, humbling yourself before the Lord is about recognizing God's greatness, surrendering your life to Him, and embracing a life of humility and obedience. It is a path to finding true fulfillment and blessing in God's presence. Mga magulang at kapatid, kagaya ng nabanggit ko kanina, let us choose to be humble. Lagi tayong maging mapagpakumbaba. Amen? Lagi nating kilalanin sa sarili natin. Apart from the Lord, we are nothing. We can do nothing. Amen? Kaya kung ngayong umagang ito, just what Jesus said, no? I give you an example that you should follow. Paano ko hinugasan, yung mga paa ng mga disciples, no? Ay gawin din po natin. So, maaaring iba sa atin ay unaware or although informed naman tayo that we will have a foot washing today. Amen po ba? So, ano po natin ito, i-actualize po natin ito. Magkakaroon po tayo ng foot washing ngayong umaga together with Pastora. Katuwang ko po si Pastora Dayan and Sister Teret, ating po mga servants, kami as workers and leaders, as servants of the Lord. We will do this act of gesture, no? In foot washing. Amen po ba? Pwede po na lahat ay tumayo. Praise God. Bago tayo magkaroon ng actual, no? Ng foot washing, let us just honor and let us worship our God. Yung inawit natin kanina, no? Heart of a Servant, let us sing that song. At tayo po sama-samang dumulog sa Panginoon ngayong umaga ito. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Patuloy po tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kilalanin natin sa ating sarili that apart from Him, again, we can do nothing. Lord, totoo, wala po kaming anumang maipagmamalaki sa buhay na ito. Sabi nga ng Biblia, kami marunong basahan sa iyong harapan. And it is only by your grace, Lord, dahil sa habag mo sa amin, mula sa kasadlakan, mula sa kasalanan, hinamo mo kami, Panginoon. Hinamo mo kami, binigyan mo kami ng pag-asa. Binago mo ang aming buhay. At patuloy po kami, Lord, nagpapakumbaba sa iyong harapan sa umagang ito, Lord God. And thank you, Lord, for that example, Lord, na ipinakita mo sa mga disciples. You are our great example of humility, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Come on, just worship Him. Just allow the presence of God. Just invite Him in this place. Yes, Lord. Setting my feet in your way.
kumikilala that you are our Master, you are our Lord. And we acknowledge, Lord, always that kung wala ka sa aming Panginoon, sa aming mga buhay, wala po kaming tunay na kayang gawin. It is only by your grace, Lord. Pero ano man yung narating namin, ano man yung mga na-accomplish na namin, na-achieve namin in life, Lord, it is only by your grace, Lord. Kaya sa umagang ito, we bow before thee, Lord, asking for your mercy, for your grace, Lord. As an act of obedience, Lord, to your command, to your will, gaya ng iniutos mo, na binigyan mo kami ng halimbawa na dapat naming sundin. Na hinugasan mo ang paa ng iyong mga mananampalataya, ng mga disipulo mo, Panginoon. And Lord, we should also, Lord, follow that example of that. At ngayon po, Panginoon, i-actualize po namin ito with my fellow workers, pulpit ministers, pastors, Lord. Patuloy po kaming, Lord, kumikilala ng iyong presensya sa lugar ito. Samahan mo po kami. Lord, gagawin po namin ito, Lord, for your glory, for your honor. Upang patuloy, Lord, na magkaroon kami ng part of connection, Lord, with our co-workers and leaders, Lord, or members in this place, O God, in the name of Jesus. Samahan po kami, gabayan mo po kami ngayong umagang ito, Lord God. Father, we thank you, Lord. We honor you this morning and receive all our praises and thanksgiving in Jesus' mighty name. And everybody may say, Amen and Amen. Praise God, praise God. Sige po, yung po mga first ready to wash their feet, pwede po tayo matanggal na po ang sapatos natin. And then, may request Pastora Dayan and Sister Tere. No? Sila po yung una pang hugasan ng paan. Of course, with the assistance po ng mga ushers po natin ng SOS. Habang patuloy tayong umaawit sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we love you. Father, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Yes, Jesus, we love you. Jesus, we love you. We worship and adore you. Lord,
We bow down to the God Almighty. We love to bow down to honor your name. We love to bow down and give you the praise. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love and the years of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We bow down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy.
at the feet of Jesus, we cry, Iba tayo kung natin tumayo. Let's all arise. holy, we cry, holy, Iba tayo po lahat ay holy, tumayo. we cry, Holy, holy, holy is the Lamb. Yes, Lord. Let us lift our hands to the Lord. Thank you, Jesus. Lord, marami pong salamat muli sa umagang ito for allowing us, Lord, to experience, Lord God, that gesture of humility, Lord God, gaya ng ginawa mo, Panginoon. And I pray, Lord, patuloy mong padaluin ang iyong mayamang biyaya, pagpapala sa buhay ng bawat isa. And use us mighty, Lord, for your glory, O God, and for your honor. Fill our hearts with our lives with humility, servant of the Spirit, Christ-like character, Lord, na patuloy na makita sa aming mga buhay. And Lord, sa aming pong paglilingkod, patuloy po namin magawa, Lord, ang ginawa mo po, Panginoon, na hindi po alintana ang anumang bagay, pagkos ang buhay nito ay magbigay lamang ng papurihan at kalwalatian sa iyo. Katagpoy mo ang mga panalangin ng mga lingkod na dumako sa lugar na ito. We claim miracle, we claim healings, and miracle, Lord, transformation and deliverance in the name of Jesus. Beginning today, Lord, our lives will never be the same again, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang aming papuri, lahat ng pagluwalhati at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus, sa lahat po ng anak ng Diyos, ang sabi ng